Hero, narito ka ba? Tanong ni Irish habang pasuray-suray na pumasok sa kondo ng dati niyang nobyo. Kahit lasing ay kabisado niya ang password ng pinto kaya siya nakapasok. Dumiretso siya sa kwarto ng binata. Narito ka nga, babe. Sabi niya nang mamataan ng lalaking nakahiga sa kama. Who are you? Gilalas nitong tanong, tila na alimpungatan. Aba, nagka-amnesia ka na ata. Angil niya at sumampa sa kama. Hey, what are you doing? Nabingi na siya at walang abog na tinabihan ng lalaki. Siniil ng halik sa mga labi. Dahil sa agarang pagtugon nito ay lalo siyang naging agresibo at naisuko ang sarili rito. Tanghali na nagising kinabukasan si Irish at wala na siyang kasama. Nagbihis na lamang siya at umuwi sa bahay ng kanyang ate. Saan ka natulog kagabi, Irish? Tanong ng kanyang ate Irene. Sa condo ni Hero. Matamlay niyang turan. Masakit ang kanyang katawan. Ano? Akala ko ba hiwalay na kayo? Hindi ko siya matiis, ate. Mahal ko pa rin siya. Namaywang si Irene. Huwag kang nga marupok, Irish. Bakit ka ba hiniwalayan ni Hero? Hindi ba para magpakasal sa ibang babae? Pumalatak na ito. Alam ko mahal pa rin ako ni Hero, ate. Napipilitan lang siya magpakasal kasi last will ng mommy niya yon. Stage 4 na kasi ang cancer ng mommy niya. Hay, ewan ko sa'yo. Ang talino mo pero naging tanga dahil sa pag-ibig. Ayusin mo nga sarili mo. Para kang sinabunutan ng 10 unggoy. Nakasimangot siyang pumasok ng kwarto. Mahigit 1 buwan na ang lumipas pero hindi pa rin sumasagot sa tawag at chat ni Irish si Hero. Naisugod siya ni Irene sa ospital dahil nahilo. Anong sabi ng doktor, ate? Tanong niya sa kapatid ng mahimasmasan. Heto, tignan mo ang resulta ng test mo. Anito sabay abot sa kanya ng dilaw na papel. Nanlaki ang mga mata ni Irish nang makitang positive siya sa pregnancy test. Kalaunan ay natuwa rin siya. Buntis ako, ate. Excited niyang wika. Oh, ano ngayon kung buntis ka? Pananagutan ka kaya ni Hero? Balita ko ikakasal na siya sa Sabado. Nagpanik na siya at biglang napatayo. Pero umupo rin ulit nang gupuin siya ng pagkahilo. Hindi ako papayag. Protesta niya. Nako, tumigil ka nga, Irish. Isang uuda lang ang pipirma, 50-50 na ang blood pressure mo. Sobrang baba rin ng hemoglobin mo kaya kailangan mo magpahinga. Kailangan malaman ni Hero na buntis ako, ate. Kahit malaman niya, sure ka ba na uurong siya sa kasal at pipiliin ka? Walang mangyayari kung hindi ko siya makakausap. Mas mabuti nang subukan kaysa walang gawin. Huwag matigas ang ulo, Irish. Ipapasundo kita kay Kuya Ian at iuuwi sa Pangasinan kung hindi ka titigil. Tinakot na siya nito. Ayaw niya roon. Mas gusto niya sa Maynila. Tumahimik din siya. Maya-maya ay pinayagan din siya ng doktor na umuwi. Pagsapit ng Sabado ng umaga ay umalis ng bahay si Irish at nagtungo sa simbahan kung saan umano ikakasal si Hero. Nakakuha siya ng impormasyon sa pinsan nitong babae. Magsisimula na sana ang kasal nang sumigaw siya. Hindi niyo pwedeng ituloy ang kasal na to. Ako ang girlfriend ni Hero at buntis ako. Iwinagayway pa niya ang papel kung saan nakasulat ang pregnancy test result. Nilapitan naman siya ng tatay ni Hero na natataranta. Totoo ba na buntis ka at anak ko ang ama niyan? Tanong ng Ginoo. Opo, heto ang resulta. Walang ibang ama ang anak ko kundi si Hero. Nagkagulo na at nagalit ang bride, tinalikuran ng groom. This is embarrassing. I can't marry an irresponsible man. Wika ng babae sa baylayas. Hindi naman ito pinigil ng groom nang umalis. Nag-walk out din ng ibang bisita. Dahil sumama ng pakiramdam ng mommy ni Hero, obligadong pinatigil ang kasal. May pagkakataon si Irish na lapitan ang dating nobyo. Hindi ako nagpunta rito para manggulo lang, Hero. Totoong buntis ako. Nagbunga ang nangyari sa atin noon sa kondo mo. Matapang niyang wika. Napabugan ng hangin ng lalaki. Pilyong umiti. Nag-iskandalo ka pa talaga. Pero thank you. Anito. Thank you lang? Kunot noong saad niya. Naging uneasy ang lalaki at bigla siyang hinila sa kanang braso. Lumayo sila sa crowd. Huminahon ka muna, miss. Mamaya tayo mag-usap. Dito ka muna, okay? Magpapaliwanag muna ako sa parents ko. Anito pagkuwan. Teka, anong miss ha? Ako si Irish. Huwag ka magpanggap na nagka-amnesia. Seryoso ako na buntis at ikaw ang ama. Nakapamaywang niyang asik. Okay, Irish. Pasensya na kasi magulo ang isip ko.
Ihaharap kita sa parents ko pero hayaan mo ako magsalita, okay? Sige, pero siguraduhin mo lang na maipaglaban mo ako sa parents mo. Halika muna. Muli siya nitong hinila sa kanang braso at lumapit sa nag-uusap nitong magulang. Anong kaguluhan to, Hiro? Irritabling tanong ni Larry, ang daddy ni Hiro. Dad, Mom, sorry sa nangyayari. Totoo nga kung ama ng dinadala ni Irish. Hiniwalayan ko siya para masunod ang gusto ni Mommy. Paliwanag ng binata. But you said hiwalay na kayo ng girlfriend mo. Wika naman ni Martina, ang ina ng binata. I lied to you because I can't refuse your wish. Balisang sabi ng binata. Nangungunot ang noong tinitigan ni Irish ang binata. May napansin siyang kakaiba sa kilos nito at boses. Nahihilo ako, honey. Ibalik mo muna ako sa ospital. Sumasakit ang ulo ko sa dalawang to. Sumama kayo sa amin, anak. Apila naman ang ginang. Sumama naman sila sa ospital. Pagdating sa ospital ay tinabihan ni Irish ang binata sa couch. Nasa loob sila ng private ward ng ina nito. Ano ang desisyon mo, Hiro? Tanong niya sa lalaki. Tumayo naman ito. Let's talk outside. Paanyaya nito. Tumayo rin siya at nagpaalam sa mag-asawa. Sumama siya sa binata hanggang sa rooftop ng ospital. Anong problema? Atat niyang tanong. Hinarap siya nito. You misunderstood the situation, Irish. Anong ibig mong sabihin? I'm not Hiro. Nawindang siya. Tinitigan niyang maigi ang mukha ng lalaki. Paanong hindi ikaw si Hiro? Tinawag ka ng parents mo na Hiro. Hindi ka ba aware na may kakambal si Hiro? Natigalgal siya nang maalala na nabanggit noon ni Hiro na may identical twin to. Sandali, paano hindi ikaw si Hiro? Alam ko may kakambal siya pero sabi niya matagal nang lumayas ang kambal niya kasi nasasakal sa higpit ng parents nila. Sabi niya. That's right. Pagka-graduate ko ng marine engineering sa college, sumama ako sa uncle ko sa Australia at doon tumira. My name is Hans de la Vega, not Hiro. Napamulagat siya. Hindi nabanggit ni Hiro ang pangalan mo. Kaya pala medyo mas malaki ang katawan mo at mas maliksi kumilos. I know you noticed the difference. Ginaya ko lang kung paano ang ayos ng buhok ni Hiro, ang pananalita. Pero medyo nahirapan ako sa kilos niya kasi sanay ako sa maliksing galaw. Umiiwas akong mastak ng matagal sa parents ko kasi mahahalata nila ang kilos ko at boses. Napasandal siya sa bakal na rehas at panay ang buntong hininga. Ibig mo bang sabihin ay nagpapanggap ka lang na si Hiro? Anya. Oo, kasi baka ikasama ng loob ni Mommy kung hindi matutuloy ang kasal ni Hiro. Nasan si Hiro? Napatingin sa malayo ang lalaki, nakapamulsa sa pan sa mga kamay. Nasa Australia si Hiro. Hindi ko alam kung bakit siya pumunta ron. Nagulat na lang ako nung naibalita ng tito ko na naroon si Hiro at gusto raw akong makausap. Saka lang din nasabi ni tito na may cancer si Mommy at late lang din niya nalaman. Pupuntahan daw sana ako ni Hiro sa bahay ko. Ginamit pa niya ang kotse ni tito. Kaya lang nadawit siya sa road accident. Malala ang pinsala sa kanya at hanggang ngayon ay comatose pa siya sa ospital. Kwento nito. Ano? Napatayo siya ng tuwid at nilamon ng kaba ang puso. Paano mo nalaman na ikakasal na si Hiro? Sinabi ng tito ko. Nabanggit kasi sa kanya ni Hiro na kaya ito magpapakasal ay dahil yun ang last will ni Mommy. Hindi naman niya nabanggit kung ano ang pakay niya sa akin. Sandali, kailan pa pumunta ng Australia si Hiro? Kabadong tanong niya. Mahigit 2 buwan na nakalipas. Nagimbal si Irish at napatitig sa mukha ng binata. Hindi kaya siya umuwi rito last month? No, kasi bago ako nagdesisyong umuwi rito, disgrasya na si Hiro. Mahigit 1 buwan na ako rito. Kumabog na ng husto ang kanyang dibdib nang maisip na ibang tao ang nadatnan niya noon sa kondo ni Hiro. Kung ganon, sino yung nadatnan ko sa kondo ni Hiro? Lasing ako pero may naaalala pa naman ako. Balisang wika niya. Napahilot sa sentido nito si Hans. Pilyong umiti. I remember that night. Nung gabi na yun ay natulog ako sa kondo ni Hiro. Sinabi sa akin ng pinsan namin ng password ng pinto kaya nakapasok ako. Pero may pumasok na babae, which is ikaw. Nakaidlip na ako nun at nalimpungatan nang makita ka. Kaso bigla mo akong hinalikan at natukso naman ako. I'm sorry. Hindi ko intensyong pagsamantalahan ng kalasingan mo. Kwento nito. Nanlulumong sumandal si Irish sa rehas. Nag-init ang kanyang muka at nainis sa sarili
dahil sa kapalpakang nagawa. Hindi pala si Hiro ang tatay ng anak ko. Paano na to? Mangiyak-ngiyak niyang saan. Ako ang tatay ng anak mo, Irish. Sorry, nakalimutan kong alamin kung sino ka. Naging busy na kasi ako sa pagtulong sa daddy ko sa kumpanya namin. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Besides, break na kayo ni Hiro kaya malaya ka naman sigurong gawin ang gusto mo. Tuluyan siyang napaluha dahil sa inis. Kakainis ka. Buong akala ko nagtagumpay na akong mapabalik sa akin si Hiro kasi nabuntis ako. Ikaw palang inilayan ko ng sarili. Diyos ko, ano ba itong pinasok ko? Natulak pa niya sa dibdib ang binata. Sorry, I didn't mean it. I can't blame you either. Wala akong update sa buhay ng kapatid ko kaya hindi ko kilala mga taong nakakasama niya maliban sa pamilya namin. Napagtanto rin ni Irish ang pagkakamali at pinagsisihan yon. Sorry rin sa pagiging desperada ko. Nadamay ka pa sa katangahan ko. Hindi pa kasi ako handa na pakawalan ng kapatid mo. Pero siguro panahon na para i-let go ko siya. Buntis na ako sa ibang lalaki at wala na akong karapatan pang ipaglaban siya. Alam kong naging komplikado ang lahat dahil umiksa na ako sa istorya niyo. Pero nagpapasalamat din ako sa'yo kasi hindi na natuloy ang kasal. Sigurado ka? Napapatahang saad niya. Namimilog ang mga matang tumitig sa binata. Yes, nakausap ko si Mommy at ayaw rin niya na talikuran ko responsibilidad sa'yo. I didn't expect her to accept you. Salamat, pero hindi kita pipilitin na panagutan ako. Aksidente ang lahat at hindi natin mahal ang isa't isa. Anak ko ang dinadala mo, Irish. Hindi ako irresponsableng lalaki, kaya dapat lang kitang panagutan. Bata na lang, Hans. Hindi papayag si Mommy. Pero ang alam ng parents mo ay ikaw si Hiro. I will find ways to tell them the truth. Pakakalwahin ko muna ang parents ko, lalo na si Mommy. Tiyak na mabibigla din sila sa sinapit ni Hiro sa Australia. Ayoko silang mag-alala. Sige, pag-iisipan ko rin ang susunod kong hakbang. Kagagaling ko lang kasi sa ospital at hindi pa ako pwedeng ma-stress. You should take a rest first. Pero teka, ilang taon ka na pala? At saka ilang taon naging kayo ni Hiro? Nito, umusisa pa. 26 na ako. Matanda na 3 taon sa akin si Hiro. Magkaedad lang kayo. Siyempre, kambal kayo. 3 years din pala naging kami. Anya. Obvious namang mahal mo talaga ang kapatid ko, Irish. Nakangiting wika nito. Oo, kasi siya ang first love at boyfriend ko. Siya lang ang minahal ko ng sobra. Nagkakilala kami sa Pangasinan. Nung nagbakasyon sila ng pinsan niyo. Sa resort ng parents ko sila nagstay at nagtrabaho ako rin bilang chef habang tinatapos ang hotel and restaurant management na kurso ko. Binalik-balikan ako ni Hiro hanggang sa niligawan. Crush ko na siya noon kaya nung natuloy ang panliligaw niya sa chat, sinagot ko siya. Pumunta ako rito sa Maynila at nagkita kami. Nagtrabaho na ako sa restaurant ng ate ko sa Alabang. Kaya ba nakipaghiwalay sa'yo si Hiro dahil sa kasal? Oo, at sabi niya pagbibigyan niya ang kahilingan ng mami niyo. Sabi pa niya, kung mabibigyan pa siya ng pagkakataon na balikan ako, gagawin niya. Wala lang daw siyang choice. Naintindihan ko naman kasi mahal niya ang mami niyo. Pero sobrang sakit sa side ko yun. Alam kong mahal niya ako pero hindi niya ako mapanindigan. Napaluha na naman siya. Hindi ko rin maintindihan si Hiro. Natitiis niya ang desisyon ng parents namin kahit nasasakal siya. Pero ako, mas gusto kong maging malaya at tuparin ang pangarap ko na hindi minamanipula ng parents ko. Hindi ko rin masisi si Hiro kasi nasanay siya nakasama ang parents namin. Pero bakit bigla kang bumalik? Kasi na-realize ko na anak pa rin ako ng parents ko at mahal ko sila. I can't lose my mother na hindi kami okay. Late ko na kasing nalaman na may colon cancer siya at malala na. Naudlot ang usapan nila nang tumunog ang cellphone ni Hans. Tumatawag si Daddy Irish. Puntahan natin sila. Sumunod naman siya rito. Number ba ni Hiro ang gamit mong pang-contact sa parents mo? Curious niyang tanong. No, it's my new SIM card. Sinabi ko lang na nagpalit ako ng number kasi nawala ang phone ko. Pinanindigan mo talaga ang pagpapanggap ah. Pati ako na isahan mo. It's just temporary, Irish. Again, sorry. Pagdating sa ward ng mami ni Hans ay kaagad silang pinalapit ng ginang. Nakapag-desisyon ba kayong dalawa? Hindi pwedeng hintayin niyo pang lumaki ang apo ko sa sinapupunan ng girlfriend mo, anak. Wika ni Martina. Napatitig si Irish sa binata. Hinayaan itong magsalita dahil nilamon na siya ng kaba.
Hindi ko po tatalikuran ang responsibilidad ko kay Irish, Mom. Inaalala ko lang po kayo. Ani Hans. Anak, ayaw kong masira ang reputasyon mo at isipin ng mga tao na irresponsable kang lalaki. Sorry kung nahirapan ka dahil sa pansarili kong kahilingan. Gusto ko lang naman na maging maayos ang future mo at makapag-asawa ng babaeng matutulungan ka sa negosyo. Hindi na interesado ang kapatid mo sa negosyo, kaya sa'yo na ito mapupunta. Hindi rin tinanggap ni Hans ang shares niya. Pero sana lang ay maisip pa rin ng kapatid mo na umuwi bago ako pumanaw. Lumamlam ang mga mata ng binata at lumuklok sa tabi ng ginang. Mom, babalik si Hans. Be patient at magpalakas kayo. Huwag rin kayo mag-alala sa future ng business. Kasi matutulungan din ako ni Irish. Anito. Oo, pero gusto ko na magpakasal ka pa rin. At hindi na ako tututol kung si Irish ang pipiliin mo. Magkakaanak na kayo kaya masaya na rin ako. Lalo namang pinamahayan ng takot ang puso ni Irish. Siya ang nahihirapan sa sitwasyon ni Hans. Pero mukhang may plano na ito. Kalmado lang kasi to. Pagkatapos mag-usap ang mag-anak ay hinatid ni Hans si Irish sa restaurant ng kanyang ate. Niyaya na niya itong kumain. Dito ka ba nagluluto, Irish? Tanong ng binata nang makapasok sila sa extension ng dining na open at may mini garden. Oo, pero nagpahinga ako kaya wala munang trabaho. Anya. Sayang. Excited pa naman ako matikman ang luto mo. Pinaghila pa siya nito ng silya. Salamat. Next week punta ka rito, ipagluluto kita. Umupo na siya. Hindi ba pwedeng sa bahay mo na lang ako ipagluto? Gusto ni Mami magstay ka sa bahay para mamonitor kung pagbubuntis mo. Umupo na rin ito sa kanyang tapat. Hindi pa ako makapagdesisyon, lalo at magulo pa ang sitwasyon. Natatakot ako, Hans. Huwag kang matakot. Sasabihin ko rin sa parents ko ang totoo. Aayusin ko lang ang issue sa naudlot na kasal. Hindi ba masagwa? Ang alin? Na-ex kong kakambal mo tapos ikaw ang nakabuntis sa akin? Naiisipin ng iba na tinuhog ko kayo. We didn't choose this. It wasn't part of any plan, Irish. It was one night mistake. A night when you were broken and I was weak. Maybe it wasn't right but it was real. And maybe someday we'll understand why it happened. Paano kung hindi sapat ang someday, Hans? Kahit hindi sinadya, masasaktan pa rin tayo sa tingin ng iba. Sa salita nila, sa tahimik na paghusga. Paano kung habang buhay akong masisisi sa isang gabing di ko nga maalala ng buo? Then let them think what they want. They will judge you anyway, so live your truth. We're not doing this to please them. We're doing this for the baby. And maybe if we're both brave enough, for ourselves too. Do you really believe that? I do. Because real love isn't always born from sparks. Sometimes it grows in the quiet choices between two people brave enough to stay, kahit walang kasiguraduhan. Kahit alam mong pwedeng sumabog lahat? Lalo na kapag pwedeng sumabog. Kasi pag pinili pa rin kita kahit alam kong magulo, doon mo malalaman kung totoo na. Sa ngayon ang mahalaga, hindi natin tinakbuhan ng responsibilidad. Hindi ka mag-iisang magpalaki ng anak natin. Pananagutan kita, Irish. At kapag okay na, kakausapin natin ng parents ko, pati kapatid mo. Magpapagaling muna ako kasi hindi pa normal ang pipi ko. Okay, sige. Balitaan mo ako kapag ready ka na ha. Tumango siya. Nagtawag na siya ng waiter at sinabi ang order niyang pagkain. Saan ka pala nakatira ngayon, Irish? Maya-maya ay tanong ni Hans nang kumakain na sila. Sa bahay ng ate ko. Seaman ang asawa niya at bihira umuuwi. May anak silang 2 at nag-aaral ng elementary. I see. Seaman din ako. Chief engineer pero hindi na ako sumakay ulit ng barko. Dahil may sarili na akong maritime company sa Australia. Katawan ko rin ng tito ko sa pamamahala kasi dati siyang kapitan sa barko. Wow, mas mayaman ka na pala sa pamilya mo ngayon? Oh, not really. Mas malakas pa rin ang food production companies ng parents ko. At nag-export na sila ng products abroad. Marami na rin silang ibang investment, katulad ng real estate at hospitality industry-related companies. Oo nga pala. Pero hindi ka ba nagka-interest kahit isa sa mga negosyo ng parents mo? Ang unfair naman kung mapunta lang lahat kay Hero ang mana. No, Hero deserves all my parents' assets. I didn't envy him either. I'm okay with my life now. I came here to reconcile with my parents. Medyo malala kasi ang naging away namin noon ni Mommy. Bakit mo nagrebelde ka?
Kasi mahilig si Maming makipag-deal sa mga bigating businessman at nauso sa mga negosyante ang marital alliance. Para mapatibay ang partnership, nagkakaroon ng arranged marriage sa mga anak ng mga to. Ako ang pinipilit ni Mami na magpakasal sa anak ng isa sa business partners niya noon. Simula nung pinilit niya ako, nagpa siya akong lumayas at hindi na bumalik pa. Ang hirap naman yan. Mabuti ka pa may paninindigan sa sarili mo. Si Hiro, isinakripisyo niya ang kaligayahan para sa luho ng mami niyo. Masama talaga ang loob ko nung hiniwalayan niya ako. Kasi nag-expect na ako na pakakasalan niya ako balang araw. Wala naman kaming matinding away, puro selosan lang. Kaya halos mabaliw ako. Tapos ngayon minalas pa ako. Mangiyak-ngiyak niyang palatak. Iniisip mo bang malas ako sa buhay mo, Irish? Matiim siyang tumitig sa binata. Hindi naman. Ako ang problema kasi dahil sa kahibangan ko, puro palpak ang resulta ng desisyon ko. Pwede naman kasing mag-move on na lang ako at tanggapin na hindi talaga kami para sa isa't isa. Kaya lang naghabol pa ako. Pumalpak naman. Pero hindi kita sinisisi, Hans. At hindi ko rin pinagsisihan na nabuntis ako. Ang ikinakatakot ko lang ay ang mangyayari oras na bumalik si Hiro. Siguradong kamumuhian niya ako. Bakit ka matatakot? Hiro hurt you once. At hiniwalayan ka niya bigla na hindi iniisip ang damdamin mo. Kung talagang mahal ka niya, kahit anong mangyari, makakagawa siya ng paraan para ipaglaban ka. Kung ikaw ba sa sitwasyon ni Hiro, magagawa mo bang suwayin ng mami mo para ipaglaban ako? Usig niya. Of course I will. Mag-iisip ako ng ibang paraan para mabigyan ng alternative choice si Mommy to be happy. Inaalala kasi ni Mommy ang mga investments niya. At baka hindi kayanin ni Hiro na alagaan to na walang katuwang na maimpluwensyang pamilya ng negosyante. Chinese ang dad ni Mommy. Australian naman ang nanay niya. Kaya ang mindset nila pagdating sa business ay consistent. Wala ring alam sa business si Daddy. Pero bakit pala inako mo ang kasal ni Hiro? Wala ka bang ipinaglalaban? Napangiti ang binata. Ang kagandahan lang sa akin, wala akong iniisip na isasakripisyong relasyon. Nagkaroon ako ng girlfriend pero hindi nagtagal. Hindi kinaya ang long-distance relationship. Pero ngayong hawak ko ng oras ko, ready na akong pumasok sa relasyon. At huwag ka mag-alala, hindi ko hahayaang mag-isa ka sa pag-aalaga sa anak natin. Sabi ko nga, pananagutan kita. Natameme si Irish nang maisip na si Hiro, na tanging lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Dumating naman ang ate niya at nagulat nang makita si Hans, na pagkamalang si Hiro. Seryoso ba to? Nagkabalikan na kayong dalawa? Gilalas na saad ni Irene, na may wang ito habang nakatayo sa gawing kaliwa ng lamesa. Ate, hindi kami nagkabalikan ni Hiro. Ani Irish. Sino to? Anino niya? Itinuro pa nito ang binata. Tumayo naman si Hans at nagbigay galang kay Irene. Kumusta po? Kapatid ako ni Hiro. Sabi nito. Kapatid? Bakit kamukha mo siya? Manghang tinitigan ni Irene ang mukha ng binata. Ate, may identical twin si Hiro, kaso matagal na silang hindi magkasama. Ah, so he's the substitute, ganon? Inirapan niya ang kapatid na madaldal. Ang totoo ate, nagkamali ako. Si Hans pala ang tatay ng anak ko, at ginamit lang niya ang identity ni Hiro para sa kasal. Nasa Australia pala si Hiro at nadisgrasya siya, kaya hindi nakauwi. Ano? Anong kalokohan bang pinagagawa mo, Irish Ann? Binuunan ng kanyang kapatid ang pangalan niya. Hindi ko naman akalaing mangyayari to ate. Diyos ko ka, Irish. Ang gulo ng pinasok mo. Kung di ka lang buntis, nakutusan na kita. O ngayon, ano na ang kasunod na pangyayari? Muling umupo si Hans at ito na ang sumagot sa kanyang kapatid. Pananagutan ko si Irish. Nagkasundo na rin kami ng parents ko at okay sa kanila ang napakasalan ko si Irish. Pero marami pa akong aayusin kaya madidelay muna ang kasal. Hihingin ko na rin ang approval niyo na sa bahay namin titira si Irish para matutukan ko siya. Sabi ng binata. Panay ang buga ng hangin ni Irene. Dinuro si Irish. Itong babaeng to talaga, puro sakit ng ulong binigay sa akin. Bago kayo magdesisyong magpakasal, kailangan mo nang malaman to ng parents namin. Walang kaalam-alamang mga yun sa pinagagawa ng paborito nilang anak. Pumalatak na ito. Nilamon naman ng kaba si Irish nang maisip ang kanyang magulang na abala rin sa negosyo. Hindi pa niya nasasabi ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ate, ako na po magpapaliwanag kina mama at papa.
Pero payagan niyo muna ako na tumira sa bahay ni na Hans para mapanatag ang parents niya at mas makilala ko pa si Hans. Samo ni Irish. O sige, bahala ka. Basta wag mo kong bubulabugin kapag pumalpa ka na naman ha. Opo, sorry na sa abala ate. Baka naman this time ay hindi na ako palpak. Ano pa bang magagawa ko? Sige na, marami pa akong trabaho sa opisina. Nag-hire na rin ako ng kapalit mong chef. Tumalikod na ang babae at rumampa palayo. Kailan mo balak magtapat sa parents mo, Irish? Maya-maya ay tanong ni Hans. Hindi ko pa alam. Siguro kapag ready na ako. Anya. I'll go with you. Tutulungan kitang makausap ang parents mo. Nataranta na siya. Paano? Magpapanggap ka pa rin si Hero sa harap nila? Ang hirap nun, Hans. Updated ng parents ko sa relasyon namin ni Hero. Alam na rin ba nila na hiwalay na kayo ni Hero? Oo, at galit sila kay Hero. Malamang ikaw pang pagbuntunan nila kapag humarap ka sa kanila. Then we will tell them the truth. Anong truth? Na hindi ako si Hero. Kamukha mo si Hero. Ano na lang sasabihin nila? Na nilandi ko ang kapatid ng ex ko matapos ang 3 buwang hiwalayan? Ito nga ang sinasabi ko kanina, di ba? Na masagwa itong pinasok ko. Para na rin tinuhog ko kayong magkapatid. Mahinang tumawa ang binata. Hindi lang pala ang sitwasyon ko sa pamilyang komplikado. Pero mas madaling solusyonan ng problema mo, Irish. Paano, Aber? Sabihin na lang natin na dinamayan kita sa oras ng kabiguan at nalasing tayo pareho kaya nabuntis ka. Kumalma siya nang maisip na pwede ang ideya ni Hans. Sang-ayon ako, pero dapat may backup kang dahilan. Mabunga nga ang mama ko, ang tatay ko naman ay strikto. Ayusin mo makipag-usap sa kanila. Ako ang bahala. Kumalma ka, baka mapaano ang baby natin. First baby natin yan, kaya alagaan mo. Nakangiting sabi nito. Tuluyan ding humupa ang tensyon sa puso niya at napangiti. Napansin niya na masarap ding kausap si Hans. May natural na karisma na kaya siyang pakalmahin. May tiwala ako sa iyo, Hans. Salamat dahil hindi ka nagalit sa paggugulo ko sa buhay mo. Nagkaroon ka tuloy ng responsibilidad sa akin. Sabi niya pagkuwan. No worries. Nagpapasalamat din ako sa iyo dahil sinalba mo ako sa responsibilidad na alam kong pagsisisihan ko balang araw. Sure ka ba na hindi ka magsisisi sa akin? Hindi ako wife material, Hans. Kita mo si ate, timping-timpi sa kapalpakan ko. Pilyong umiti ang binata. I trust my brother's taste when it comes to women. I know I will love you too. Walang korap siyang napatitig sa binata. Hindi ko naman sinabing obligadong mahalin mo ko. Medyo tagilid tayo riyan. Muli itong natawa. I can love you more than how Hero loves you, Irish. Pero gusto kong malaman kung kaya mo rin ba akong mahalin katulad o higit pa kay Hero. Inusig na siya nito. Napalunok siya ng laway at naging uneasy. Sorry, hindi pa kita masasagot. Kain ka pa. May order din akong dessert. Anya, nilihis na ang usapan. Hindi naman umimik ang binata at tinuloy na lamang ang pagsubo ng pagkain. Linggo ng umaga ay lumipat na si Irish sa bahay ni na Hans. Hindi na ba umuuwi dito ang mommy mo? Tanong ni Irish kay Hans nang makapasok sila sa kwartong nakalaan para sa kanya. Patuloy ang monitoring sa sakit ni mommy, kaya ayaw siyang payagan ng doktor na magstay sa bahay. Anito, wala na bang pag-asang makarecover ang mommy mo? Biglang nanilim ang mukha ng binata dahil sa lungkot. I hope there's a chance, but the doctor said it's 50-50 for mom to survive. Kumalat na kasi ang cancer cells sa ibang organs niya. 2 beses siyang inoperahan sa bituka pero hindi na naagapan. Stage 3 na nung nalamang may cancer siya. At mabilis tumaas dahil bigla siyang na-stress. Ayaw magpahinga. Sabi sa akin ni Hero, tinaningan na ng doktor ang buhay ng mami niyo. Nanggaling pa sa US ang doktor niya pero hindi kinaya. Biglang tumahimik si Hans at napaluklok sa gilid ng kama. Bahagyang nakayuko. Nang mapansing lumuluha ito ay naglinyang nilapitan at tinabihan ng binata. Huwag kang mawala ng pag-asa. Alam kong lalakas ang mami mo at madudugtungan ng buhay niya. Alo niya sa binata. Marahang hinagot niya ang likod nito. I'm always praying for her long life. At palagi rin akong inuusig ng konsensya ko. 3 months ago, tumawag si mami sa tito ko at nakausap ko siya. Hindi niya sinabi na may sakit siya. Sinabi lang niya na namimiss niya ako. Ako nang nagsabi na bibisitahin ko siya. Kaso nadisgrasya nga si Hero kaya nabago ang plano. Ayokong sabihin kay mami ang nangyari sa kapatid ko.
Kasi baka lalo siyang ma-stress at makaapekto sa sakit niya. Lumuluhang kwento nito. Kaya nga habang maaga pa, ipagtapat mo na sa parents mo ang totoo na ikaw si Hans. Natitiyak ko na matutuwa ang mami mo. Baka lalo siyang lumakas. I'm sure isa sa nagpapahina sa kanya ay ang katotohanang may isa siyang anak na hinayaang mawala sa piling niya dahil sa maling desisyon. Tumango ito. Sasabihin ko ng totoo, pero hihintayin ko lumakas ulit si mami at makakayang mag-handle ng emotions. Si daddy mo nang sasabihan ko. Pinagbawal pa ng doktor na kausapin madalas si mami. Palagi siyang tulog sa tuwing bibisita ako sa ospital. Ihanda mo muna ang sarili mo para hindi ka mahirapan. Nagpaalam na ako kay mami na sasama ako sa iyo sa Pangasinan para kausapin ng parents mo. Uunahin muna nating lutasin ang problema sa parents mo para mapabilis ang kasal. Anito. Sige, next week ng Friday tayo pupuntang Pangasinan para wala kang maabalang trabaho sa kumpanya. Wala siyang panyo kaya ginamit niya ang kamay sa pagpunas ng luha sa pisngi ng binata. Natigilan pa ito at napahawak sa kanyang kamay. Napatitig din siya sa mga mata nito. Are you okay now, Irish? Tanong nito sa paos na tinig. Okay saan? Sa pasakit na dinanas mo dahil kay Hiro. Tipid siyang umiti. Ang totoo hindi ko namalayan na nakaka-recover na ako kasi nabaling ang atensyon ko sa sitwasyon natin. Mas iniisip ko na lang ang kalusugan ng bibi natin. Pero hindi maaalis sa akin ang mag-alala kay Hiro. Kumusta na ba siya? Tumawag ako sa tito ko kahapon at sabi niya ay nagising na si Hiro. Pero nagkaroon ng retrograde amnesia. Ha? Ibig sabihin wala siyang maalala? Hindi naman sa walang maalala. Hindi niya lang ma-recall ang events o pangyayari bago ang aksidente at maging ang memories a year ago. Hala, baka hindi niya ako maalala. Napapatay yung bulalas niya. I'm not sure. Magulo pa raw kausap si Hiro, sabi ni Tito. Paano yun? Gagaling pa ba siya? Sabi ng doktor, malaki ang chance na makarecover si Hiro. Hindi naman daw malala ang amnesia niya. Sure ako na isang araw uuwi na siya. Napaupo siyang muli ng mapanatag. Gusto ko makausap sana si Hiro bago ma-finalize ang kasal natin. Sabi niya. Bakit? Are you still hoping to recover your relationship with him? Oo, pero alam kong malabo na kasi buntis na ako. Hindi ko pwedeng unahin ang sarili ko sa oras na to. Gusto ko lang matiyak na okay si Hiro. Hayaan muna nating mag-focus sa recovery niya si Hiro. Unahin natin ang problema natin dito. Tumango siya. Sige, paghahandaan ko ang pag-uwi natin sa probinsya. Tumayo na siya at itinuloy ang pag-aayos ng damit sa closet. Nang sumunod na araw, bago bumiyahe papuntang Pangasinan, ay binisita nila ang mami ni Hans sa ospital. Nanghihina ang ginang kaya limited ang oras sa pakikipag-usap niya rito. Kaya mo bang mag-drive hanggang Pangasinan? Malayo yun. Sabi ni Irish nang lula na sila ng kotse ni Hans. Kaya ko, bumiyahe nga ako mag-isa sa Baguio eh. Anito, nakapwesto na ito sa harap ng manibela. Sige, basta kapag pagod ka na magpahinga ka, hindi naman tayo nagmamadali. Sure, sabihin mo rin kung nagugutom ka para makahinto tayo sa madadaan ng restaurant. Ang totoo, gutom na ako, Hans. Nakangiting sabi niya. Tumawa ang binata. Sabi ko sa'yo, magbaon ka ng food. Magutumin pa naman ang buntis. Nagmamadali ka kasi kanina. Para namang may time in sa bahay ni na mama. Iniisip ko kasi ang traffic. Hindi bali, dadaan na lang tayo sa restaurant. May 3 oras pa bago ang dinner. Okay. Nagmaniobra na ng kotse ang binata. Inabot ng halos 10 oras ang biyahe nila dahil 2 beses silang huminto sa daan ng restaurant. Mag-uumaga na nang makarating sila sa bayan ng San Fabian, Pangasinan. Nagugutom ka na naman ba, Irish? Tanong ni Hans nang ihinto nito ang kotse sa tapat ng gotohan. Kagigising lang ng buntis at biglang nag-crave sa goto. Parang gusto ko ng goto, sabi niya, nakatingin sa gotohan. Hindi yan parang, talagang gusto mo ng goto. Natatawang wika ng binata. Natawa rin siya. Nagsisimula na nga kasi ang cravings ko. Sabihin mo lang kung anong gusto mong kainin. I'll spoil you. Nakangiting sinipat niya si Hans. Nakangiti rin ito sa kanya. Hindi ko ina-expect na magiging instant sweet ka sa akin. Hindi ko naramdaman ng pagkailang kasi parang si Hiro lang din ang kasama ko. Marami nga lang pagkakaiba. Mas seryoso si Hiro. Biglang naglaho ang ngiti ng binata. Nagiging komportable ka lang ba sa akin dahil iniisip mo na ako si Hiro? Hindi. I mean,
Iba ang nararamdaman ko sa'yo kasi nakita ko kaagad ang kaibahan. Minsan nga pakiramdam ko magkaiba rin kayo ng mukha ni Hero. So, sino mas gwapo sa amin? Humagigik siya. Ano ba namang tanong yan? Siyempre pareho kayong gwapo. Ay iisa lang naman kayo ng mukha. Kung nakapikit ka at kausap mo kami pareho ni Hero, sino sa pakiramdam mo mas malakas ang dating? Kasi kahit identical twins, may kanya-kanyang karisma, magkaibang personalities. Napabuga pa siya ng hangin at hindi maikaila na mas malakas ang sex appeal ni Hans kumpara kay Hero. Ang sexy nitong magsalita at kumilos. Hindi ko i-deny na mas lamang ka pagdating sa karisma. Hindi ko nga namalayan na magaan na ang loob ko sa'yo. Feeling ko matagal na rin kitang kilala. Sabi niya. Sa tingin mo ba ay handa ka nang mag-move on at panindigan ang relasyon natin? Napaisip pa si Irish at napagtanto niya na hindi na siya gaanong apektado sa breakup nila ni Hero. Oo naman, nitong nagdaang mga araw habang madalas ang pagkikita natin, nawala na yung pagnanais ko na bumalik sa akin si Hero. Siguro nga nakapag-move on na ako. At gusto ko magpasalamat dahil isinalba mo ako sa posibleng malalang resulta ng maling desisyon ko. Napangiti ang binata at biglang pinisil ng banayad ang kanyang pisngi. You're cute while talking seriously. Lalo na kung pumapalata ka na may konting galit. Anito. Ngumuso siya. Kinakatuwaan mo pala ako Sino ba naman ang hindi magagalit? Ang lala ng damage na iniwan ng kapatid mo sa akin. Tama ng sentimiento. Ako nang magtutuloy sa naudlot mo pangarap. Titiyakin ko na mas mamahalin mo ko. Parang ang hirap maniwala. Tumawa siya ng pagak. Just wait for my effort, Irish. Binuksan na nito ang pinto at bumaba. Bumaling sa side niya at pinagbuksan din siya ng pinto. Let's go. Mag-breakfast tayo ng goto. Paanyaya nito. Hinawakan pa siya nito sa kanang kamay. Sumunod naman siya rito hanggang sa loob ng open dining area ng gotohan. Pinaupo muna siya ni Hans sa harap ng lamesa at ito ang nag-order ng pagkain nila. Beef with egg goto ba ang gusto mo, honey? Tanong ni Hans. Nagulat pa siya at napalinga sa paligid. Wala namang ibang tao. Nawindang kasi siya sa pagtawag sa kanya ni Hans ng honey. Oo. Pero wag mong balagyan ng bawang Turan niya. Sige, pero okay lang ba na may kalamansi? Oo, mas gusto ko ng maasim. Hindi na siya mapakali dahil ayaw tumigil ng puso niya sa paghuhuramentado. Lalo lang itong nagwala nang lapitan siya ni Hans. May dala itong 2 bote ng mineral water na malamig. Baka gusto mo ng kutsinta, may tinda sila rito. Anito. Wag na, may kutsinta sa resort namin. Maraming kakanin doon na hindi mo pa siguro natitikman. Sabi niya, kumalma rin ang kanyang puso. Umupo na rin sa tapat niya si Hans. Maya-maya ay dumating na ang pagkain nila. Nasabik siya sa amoy ng goto at tinikman to. Ang alat naman, reklamo niya, napalakas pa ang boses. Tinikman din ni Hans ang goto nito. Para sa akin, sakto lang ang alat. Anito, magkaiba tayo ng panlasa. Akin na, re-remedyohan ko. Kinuha nito ang bowl niya at nilagyan ng konting tubig ang goto. Nagulat siya nang iumang nito ang kutsarang may goto sa kanyang bibig. Open your mouth, honey. Sabi nito. Sumikdo naman ang puso ni Irish at nataranta kaya napanganga siya. Isinubo niya ang goto. Hindi na ito masyadong mainit at sakto na ang alat. Okay na ang lasa. Akin na ang goto ko. Wika niya. Ibinalik naman ito ang kanyang goto at kumain na rin. Pagkatapos nilang kumain ay kaagad silang bumiyahe patungo sa beach kung nasaan ang resort ng pamilya ni Irish. Ang ganda pala rito. Ang linis at konti lang ang resort. Sabi ni Hans nang makahinto sila sa parking lot ng kanilang resort. Oo, mas maraming private property dito. Dati 4 pa lang ang beach resort sa San Fabian. Ngayon dumami na kasi dinagsana rin ng mga turista. Anya. Malaki rin tong resort niyo Ilang hektarya to? 3 hektarya lang to. Dati kasi beach house lang namin ang narito. Pero nabili ni Papa ang kalapit na lupain at naisip niyang tayuan ng negosyo. Yung family house namin sa town proper, kuya ko na ang nakatira. Bumaba na sila ng kotse at pumasok sa loob ng lobby ng front office. Good morning, Ma'am Irish. Welcome back po. Panabay na bati ng lalaki at babaeng staff sa front office. Salamat. Gising na ba sila Mama at Papa? Magiliw na tanong niya sa mga ito. Ang papa niyo pa lang po ang nakita naming gising. Sinabihan kami na salubungin ka. Sabi ng babae. Sige. Nasaan siya? Nasa restaurant po sa beachfront. Pinaghahanda kayo ng almusal. Na-excite naman siya at hinila sa kanang braso si Hans.
Pinabitbit na niya sa gwardya ang mga gamit nila. Teka, nasabi mo na ba sa parents mo na buntis ka, Irish? Nababahalang tanong ni Hans. Si Ate Irene ang nagsabi ng isang araw kasi tumawag si Mama. Kapag nagsimulang dumadal kasi si ate, wala nang preno kaya mahirap magsabi ng sekreto sa taong yun. Natawa si Hans. Konti na lang palang ipapaliwanag natin sa parents mo. Oo, at ikaw ang magpaliwanag. Muling tumawa ang binata. Hindi ba ikaw dapat kasi ikaw ang gumapang sa akin sa kama? Natutulog ako nang inabala mo ako, honey. Che, kung hindi ka ba naman marupok, sana hindi mo ako pinatulan. Angil niya. Sige na, kasalanan na nating dalawa. Pagdating sa beachfront restaurant ay namataan niya ang kanyang ama na nag-iihaw ng isda. Nasa labas lang ang ihawan. Papa ko, narito na po ako. Tili ni Irish. Sana yayakapin niya ang Ginoo pero pinukol siya nito ng mahayap na tingin. Huwag kang lalapit. Singhal ni Gustin, ang kanyang ama. Tinutukan pa siya nito ng tong na ginagamit nito sa pag-ihaw. Nakasimangot siya huminto. Sorry na pa, hindi niyo na ba ako love kasi magkakaapo na kayo sa bunso niyo? Drama niya. Magandang umaga po. Magalang namang bati ni Hans sa Ginoo. Sinipat ni Gustin si Hans. Sinuyod mula ulo hanggang paa. Ano yung sabi ng ate mo na hindi ang dati mong nobyo ang ama ng pinagbubuntis mo, Irish? O sisa nito. Nilapitan niya si Hans at kumapit sa kanang braso nito. Kasi po itong kasama ko ay si Hans, kakambal ni Hero. Nung broken-hearted ako, dinamayan niya ako. Nalasing kami pareho kaya, yun, naisuko ko ang bataan. Paliwanag niya. Bataan mong mukha mo. Angil na Ginoo pero nilapitan na siya. Nanubig na ang mga mata nito. Pa, bakit ka umiiyak? Tanong niya. Paano hindi ako iiyak? Mausok dito. Doon muna kayo sa loob at hintayin niyo ako. Mamaya tayong magtuos. Nito. Natatawang niyaya niya si Hans papasok sa dining area. Inukupan nila ang lamesa malayo sa ihawan. I like your father, Irish. He's cool. Komento ni Hans habang nakatanaw pa rin sa abala niyang ama. Nako, kabisado ko ang tatay ko. Kahit nagagalit kabaliktaran naman sa nararamdaman niya. Alam ko naiyak yun kasi halos isang taon din kaming hindi nagkasama. Humagulgul pa nga yun nung nagpa siya ako manirahan sa Maynila. Nung ibinalita ko na hiwalay na kami ni Hero, nang kagalaiti siya. Gustong sumugod sa Maynila. Siguro rin masama ang loob niya dahil nabuntis ako na wala sa plano. Pero I'm sure susuportahan niya ako kahit napalpak ang bunso niya. Iiling-iling na tumawa si Hans. Bunso ka pala at mukhang papa's girl. Oo, mas close ako kay Papa. Si Mama naman ay palagi kaming magkaaway. Speaking of her mother, namataan niya ito na lumapit sa kanyang ama. Sinalakay na siya ng kaba. Ayan na si Mama. Usal ni Irish. Magtatago pa sana siya sa ilalim ng lamesa pero itinuro na sila ng kanyang ama. Maya-maya ay rumampa patungo sa kanila ang ginang. Nanlilisik ang mga mata. At talagang umuwi ka kasamang lalaking yan ha, Irish? Palatak ni Perla, ang kanyang ina. Tumayo na siya at inunahan ng yakap ang ina. Ma, kalma. Hindi po si Hero ang kasama ko. Ang kakambal niya at tatay ng anak ko. Anya. Ano? Pinagloloko mo ba akong bata ka? Hindi po. Tumayo na rin si Hans at nagmano sa ginang. Magandang umaga po, Mama. Sabi nito. Mama Karian, anong ginawa mo sa anak ko? Wisit kayong magkapatid? At talagang wala na bang babae sa mundo at itong anak ko pang pinagkaisahan niyo? Singhal ni Perla. Pasensya na po. Gusto ko lang namang damayan si Irish kaso nadaig kami ng tukso. Hindi rin po namin sinasadya ang nangyari. Pero ang sigurado ko po, magkapatid man kami ni Hero o hindi, pananagutan ko po si Irish. Hindi po mahalaga sa akin kahit may nakaraan sila ng kakambal ko. Depensa ng binata. Ayan, ang rurupok talaga ng henerasyon nyo. Baka mamaya niyan mas malala ka pa sa kapatid mo. Hindi po ako mangangako pero patutunayan ko po na karapat-dapat ako kay Irish. Wala pa naman po akong nasaktang babae. Wala pa at baka ang anak ko ang mauna. Nako, umayos ka binata. Kung ako nga lang ang masusunod, hindi ko hahayaang umalis sa poder ko ang anak ko kahit na mag-menopause na yan. Kaso, hindi ako selfish na ina. Pero oras na mapahamak ang anak ko na yan dahil sa inyong mga lalaki. Kahit hindi ako marunong mangarate, babalian ko kayo ng mga buto. Lalo na kayong magkapatid. Napakamot ng ulo si Irish at inawat na ang ina. Mama naman, ang aga-aga umaalingaw sa buong San Fabian ng boses mo. Baka magising na ang mga bisita natin yan.
Anya. Kumalma rin ang ginang matapos ang magkasunod na buntong hininga. O ngayon, anong plano nyo? Hihintayin nyo pa bang tubuan ng wisdom tooth ang apo ko bago magpakasal? Sabi nito pagkuwan. Hindi napigil ni Hans ang tawa nito. Tawang-tawa rin si Irish. Nakakatuwa lang ang magulang niya. Kahit seryoso ang problemang dala niya, nakukuha pa rin paagaanin ng sitwasyon. Matalak lang talaga ang mga ito pero daman ni Irish ang labis na pagmamahal ng mga to sa kanya. Tumigil na nga kayo, ma. Para kayong inahing manok nakakatapos ng mangitlog eh. Pagod po kami sa biyahe. Puyat. Baka naman pwedeng magpahinga muna kami. Pigil niya. Oo na. Tumalikod na ito. Nagpahanda na ako ng kwarto niyo na magkahiwalay. Saka na kayo magsama kapag kasal na kayo. Kala nyo ha? Maupo na kayo at aasikasuhin ko ang almusal nyo. Nakaluto na siguro ang tatay mo. Kanina pa yon, masisikatan na ng araw, hindi pa tapos. Makunat ata yung lapu-lapu. Palatak pa rin ito habang paalis. Binalingan naman ni Irish si Hans na hindi na natigil ang paghagigik. Nauna na siyang umupo. Hoy, tama na ang tawa. Baka kabaging ka riyan. Maupo ka na nga. Sita niya sa binata. Umupo na rin ito. Ang sarap palang kasama ng parents mo. Mukha lang silang bayolente pero makikita sa kilos ang pagmamahal. I envy you, Irish. Bakit ka naman maiinggit? Bilyonaryo ang pamilya mo, Hans. Kumpara sa amin, pipitsuking negosyante lang kami. Hindi sukatan ng yaman para masabing masaya ang pamilya. Oo, sobra-sobrang yaman ng pamilya ko. Pero maraming kulang. Kulang kami sa atensyon at hands-on na kalingan ng magulang. Tapos bawat galaw namin kailangan kontrolado nila. My mom's pride is unreachable. Once nilabag mo siya at sinita na mali ang desisyon niya, pag-iinitan ka niya. She pushed me to leave my family behind. She insulted me and even canceled me as her son. Dahil lang hindi niya ako mahawakan sa leeg. Sobra ako nasaktan nung siya pa nagbukas ng pinto ng bahay para hayaan ako lumayas. I teased her before na akala ko ipipigilan niya ako at magbabago ang trato niya sa akin. Pero hindi. Mas pinili niya ang kanyang pride. Emosyonal na kwento ng binata. Awang-awa si Irish dito kaya lalo siyang naengganyong pasayahin ito at iparanas dito ang pagmamahal ng pamilya na gusto nito. Patawarin mo na ang mommy mo, Hans. Siguro naman ay nagsisi na siya. Hayaan mo na kami ang pumuno ng kulang sa buhay mo. Natitiyak ko sa iyo na magiging masaya ka sa amin. Thank you, Irish. Now I know why Hero fell in love with you. Maybe because of your family too. Siguro, pero nadismaya ako sa kanya kasi hindi pa rin niya kayang manindigan para sa sarili niyang kaligayahan. Ayoko rin maging selfish kaya mas mabuti na rin na nakipaghiwalay siya sa akin. Ito siguro ang reason kung bakit hindi kami nagkatuluyan. Siguro dahil masasaktan lang ako sa huli. Masakit kung hindi ka kayang panindigan ng taong mahal mo. Paano kung biglang sayuin ka ni Hero pagbalik niya? Kumibit balikat siya. Hindi ko mapagdesisyonan yan sa ngayon kasi hindi ko kaharap si Hero. Nagbabago kasi ang takbo ng isip natin once umaapila ang emosyon. Naintindihan ko. Hindi ko na rin muna babanggitin si Hero para mas smooth ang pag-move on mo. Salamat sa pag-unawa, Hans. Tipid itong umiti. Maya-maya ay lumapit na ang parents ni Irish dala ang mga nalutong pagkain. Kahit medyo busog pa ay kumain pa rin siya, lalo't na-miss niya ang inihaw na lapu-lapu na merong sari-saring herbs sa loob. Kamusta na pala ang pagbubuntis mo, anak? Sabi ng ate mo na ospital ka raw dahil anemic ka. Mahinahon ng usisa ni Perla. Sinabayan na sila ng mag-asawa sa pag-aalmusal. Abala ang papa niya sa pakikipag-usap kay Hans. Okay na po ako, ma. Normal na ang huling resulta ng blood test ko. Hindi naman ako pinapabayaan ni Hans lalo't nakatira na ako sa bahay nila. Tugon niya. Ano? Nagsasama na kayo? Nakataas na naman ang boses ng ginang. Yun po ang gusto ng parents ni Hans. Magkahiwalay naman kami ng kwarto. Mabuti naman kung ganon. Dapat maikasal na kayo bago manganak. At gusto kong dito kayo ikasal kasi narito lahat ng kamag-anak natin. Maraming nag-aabang kung kailan ka ikakasal. Ang Tito Jomar mo nakalaan ng isang baka para iregalo sa kasal mo. Sasagutin naman ng kuya mo ang 5 layers na cake. Ang ate mo naman ang bahala sa gown mo. At syempre sagot namin ng papa mo ang venue at catering. Napahilot si Irish sa batok at panay ang sipat kay Hans. Nakikinig din ito sa mami niya at pangiti-ngiti. Ako po ang gagastos sa lahat ng kailangan namin sa kasal, mama. Hanggat maaari, ayaw ko kayong maglabas ng pera. Sabad naman ni Hans. Ano ba trabaho mo? Tanong naman ni Perla. Dati po akong seaman, chief engineer sa barko.
Pero nag-resign pa ako kasi nagtayo ako ng sarili kong maritime company. May 20 unit ng barko na kami. Bumabiyahe sa iba't ibang bansa. Cargo at pampasahero. Sa Australia pa ang main office namin. Napangangang Ginang. Wow, ibig sabihin, hindi ka kasama sa negosyo ng pamilya niyo ni Hiro? Manghang usisa niya. Opo, sariling sikap ko pong naitayo ang kumpanya. Partner ko po ang tito ko, bunsong kapatid ni Mami. Ang galing mo naman, iho. Pero paano yan? Kung sa Australia ang negosyo mo, paano si Irish? Maiiwan mo siya rito sa Pilipinas. Sabad naman ni Gustin. Kung gusto po ni Irish na tumira sa Australia, mas okay po. Ani Hans. Hindi pwede. Protesta ni Gustin. Sa Maynila nga lang siya ilabag na sa loob namin. Sa Australia pa kaya? Anito. Umapila na si Irish. Papa naman, ang tanda ko na. Hindi pa rin ba kayo ready na mawalay ako ng matagal sa inyo? Anya. Baka lalong hindi mo na kami matawagan at mabisita, anak. Maynila pa nga lang, bihira ka nang umuwi rito. Ano pa kung abroad na? Tura ni Gustin. Oo nga. Gatong naman ni Perla. Pumapapak ito ng isda. Hindi pa naman sure na titira ako sa Australia. Kung mayari man, bibisitahin ko pa rin kayo pa. Siguraduhin mo lang. Dahil kahit takot akong sumakay sa eroplano, lilipad kami ng tatay mo para puntahan ka. Palatak ni Perla. Sabay pa sila ni Hans na tumawa. Dumating din ang kuya Ian ni Irish at nakihalubilo sa kanila. Napagkamalan nitong si Hiro si Hans. Mabuti kaagad siyang nagpaliwanag dito. Akala ko si Hiro yan, bunso. Susuntokin ko sana. Ani Ian. Wag naman kuya, ang biit kaya ni Hans. Agap ni Irish. Mukha nga. Mas gusto kong aura ng isang to kumpara kay Hiro na may kayabangan. Tinapik nito sa likod si Hans na pangiti-ngiti lang. Pagkatapos ng almusal ay hinayaan muna ng dalaga na matulog si Hans. Alam niyang pagod ito sa mahabang pagmamaneho. Umidlip lang siya. Pagkatapos ay pinuntahan ng kanyang ina sa kusina ng restaurant. Nagluluto ito nang yakapin niya buhat sa likuran. O bakit hindi ka natulog anak? Puyat kayo ah. Tanong ng Ginang. Nakatulog naman po ako sa biyahe. Namiss ko kayo ng sobra kaya gusto ko makipagkwentuhan sa inyo ma. Hay, ang dami kong trabaho tapos ikaw chichismis lang. Hindi mo pa kasi sinasagot ng tanong ko kung pasado ba sa inyo si Hans. Buntis ka na, makakahindi pa ba kami ng tatay mo? Pero napansin ko naman na mas okay si Hans, may paninindigan. Isa pa, hindi siya nag-alinlangan na panagutan ka kahit hindi pa kayo lubos na magkakilala. At kahit pa alam niyang ang kakambal niyang mahal mo. Ang sa amin lang naman ay matiyak na hindi ka na ulit masasaktan katulad ng nangyari sa inyo ni Hiro. Kinikilatis ko naman pong maigi si Hans. At kahit maikling panahon ko pa lang siyang nakakasama, ramdam kong pagiging responsable niya ma. Hinarap siya ng Ginang. Mahal mo na ba siya ha? Napapangiting pinag-isipan niya ang tanong ng Ginang. Hindi pa naman siguro ganoon kalalim ang nararamdaman ko kay Hans. Pero gusto ko siya bilang lalaki. Hindi ko itatanggi na marami siyang katangian na mas mamahalin ko kumpara kay Hiro. Iyan din ang napansin ko. Mas mabilis kumaan ang loob ko kay Hans kumpara kay Hiro. Alam mo naman, nagduda pa ako noon sa dati mong nobyo kaya hindi ka agad ako pumayag na sagutin mo siya. Mother knows best kaya maniwala ka sa mga sinasabi ko. Opo, natuto na po ako ma. Tama kayo ni Papa. Ang true love ay hindi nasusukat sa kung gaano katagal ang relasyon o kung gaano kaganda ang simula. Palaging nasa dulo ang magandang resulta. Oo naman, kaya itong si Hans, kakausapin ulit namin ng tatay mo ng masinsinan. Isasalang namin siya sa lie detector. Hindi niya napigil ang halakhak at muling niyakap ang ina. Sige na, magpahinga ka na at ako'y abala rito. Marami tayong bisita mamaya. Wika ng Ginang. Doon po muna ako sa kwarto, ma. Paalam niya sa kalumisan. Dahil nag-e-enjoy si Hans sa kanyang pamilya, pumayag si Irish na magtagal sila ng 1 linggo sa San Fabian. Isang araw bago sila bumalik sa Maynila ay namasyal sila sakay ng maliit na yate. Sa inyo ba tong yate, honey? Tanong ni Hans habang kumakain sila ng tanghalian sa yate naglalayag. Kilig na kilig pa rin ang dalagang buntis sa tuwing tatawagin siya ni Hans sa endearment na yon. Oo, si Kuya Ian ang bumili nito. Pinauupahan niya to sa mga bisita. Pulis si Kuya pero negosyante rin. Meron na siyang coconut farm at gumagawa ng coconut oil na ini-export. Anya pagkuwan. Wow, I admire your family's mindset, honey. Hindi nakaasa lang sa iisang negosyo ang parents mo. Sabi ng papa mo nag-invest na rin siya sa fishing business.
Oo, mahilig kasing mangisda si Papa. Mangingisda siya dati, at si Mama naman ay namamahala ng restaurant ng parents niya. Si Papa ang nagsusupply ng isda sa kanila noon. Interesting ng love story nila ah. Oo nga, naging inspirasyon ko ang parents ko kasi sobrang meant to be sila. Kahit parang aso't pusa minsan ng mga yon, mabilis nilang naaayos ang problema kasi mahal nila ang isa't isa. Ang dami kong natutuhang aral sa parents mo, lalo na about love. Your father is the epitome of a perfect husband. Salamat na nagustuhan mo ang pamilya ko, Hans. Ang saya kasi nilang kasama. Parang ayaw ko nang umalis dito eh. Hoy, isipin mo naman ang mami mo. I'm always thinking about my mother, kahit saan ako magpunta. Hindi ko man siya nakasama ng matagal. Palagi kong pinagdadasal ang kalusugan niya. But God's will is unpredictable. Tama ka. Kaya hanggat malusog pa ang parents natin, huwag natin kalimutang kamustahin sila at ibalik ang pagmamahal na binibigay nila sa atin. Alam kong hindi ka relate kasi magkaiba ang trato ng parents natin. Pero alam ko sa puso mo na hangad mo pa rin ang buo at masayang pamilya. Napatanaw sa malawak na karagatan si Hans. Naalala ko nung kausap ko sa phone ng tito ko si Mommy. Kinamusta ko siya. Sabi niya okay lang siya at paulit-ulit na nagsorry sa akin. Ang totoo, umuwi ako noong 3 years ago. Pero hindi niya ako hinarap kasi busy siya sa meeting. Ilang araw ako naghintay pero nalaman ko na lang na nasa Japan siya. Bumalik na lang ako sa Australia. Naging busy rin ako kasi nagsimula ng operation ng maritime company ko. Kwento nito. I think guilty ang mami mo kaya naroon ang takot niya na harapin ka. At hindi niya sinabi na may sakit siya kasi baka deadmahin mo siya. Siguro nga. She's still dealing with her pride. Malay mo ngayon ay hindi ka na niya matiis. Sa tagal mong nawalay sa kanya, siguro hirap na rin siyang ma-identify kung ikaw ba si Hero o hindi. Napangiti ang binata. Pero bilang ina, mararamdaman niya ang lukso ng dugo. Kaso dahil sa hirap ng pinagdadaanan niya ngayon, nawawala na rin siya sa focus. Kumusta na pala ang mami mo? Sabi ni Daddy nung tumawag ako kahapon, medyo lumalakas na daw si Mommy. Naglabas na raw siya ng pera para gastusin sa kasal natin. Talaga? Baka madaliin niya tayong maikasal. Walang problema, ready na ako. Ikaw ba, Irish? May choice pa ba ako? Para sa anak ko, kailangan kitang pakasalan ka agad, Hans. Mukhang napipilitan ka lang ah. Hindi ah. Buo ng pasya ko na magpakasal, lalo't suportado tayo ng pamilya ko. Pagbalik natin ng Maynila, mag-asikaso na tayo ng papeles. Sasaglit lang ako sa Australia para ayusin ang ibang kailangan ko. Sige. Pagsapit ng hapon ay bumaba sila sa pampang ng dagat upang panoorin ang paglubog ng araw. Baka ginawin ka, honey, sabi ni Hans. Nilapitan siya nito habang siya'y nakaupo sa buhangin. Underwear lang ang suot. Sinakluban nito ng tuwalya ang likod niya. Salamat. Mainit pa naman at maligamgam ang tubig sa dagat. Anya. Tinabihan siya nito. Nagulat siya nang hipuin nito ang kanyang puson at biglang hinalikan. Baby, be good to your mother, okay? Huwag mo siyang pahihirapan. Ako ang daddy mo, at aalagaan ko kayo ni Mommy. Kausap nito sa walang muwang nilang anak. Maririnig ka na ba niyan, fetus pa lang siya? Natatawang sabi niya. Kahit hindi niya marinig, maaaring maramdaman niya ang haplos ko. Tuluyan siyang natawa. Dapat consistent ang pagpaparamdam mo kay baby para maniwala siya na mapagmahal kang ama. Paanong consistent ba? Amused nitong tanong. Yung palagi mo siyang hinihipo at hinahalikan. Inaalagaan din ako at pinaparamdam ang pagmamahal mo. Inipo nito sa likod ang gabaywang niyang buhok na tuwid. Napapiksi si Irish nang bigla siya nitong siilin ng halik sa mga labi. Hindi siya tumutol kaya tinagalan pa nito ang halik. Ganito pang pagmamahal ang kailangan ni baby, honey. Pabulong nitong saad nang sandaling lubayan siya ng halik. Oo. Wala sa wisyo naman niyang sagot. Napangiti ang binata at muli siyang hinalikan. Sa pagkakataong yun ay tumugon na siya kaya lalong nagtagal ang paghinang ng kanilang mga labi. Palubog na ang araw. Sabi niya nang unang bumitiw sa halik. Sabay naman nilang hinarap ang araw na palubog sa direksyon ng dalampasigan. Uwi na tayo, baka mahamugan ka. Maya-maya ay paanyaya ni Hans. Tinamad siyang tumayo kaya hindi kumilos. Ngunit napatili siya nang buhatin siya ni Hans at umakyat sa yate. Pagbalik nila ng Maynila ay inasikaso na ni Irish ang papeles niya para sa kasal. Isang linggong wala si Hans dahil pumunta ng Australia. Biyernes ng umaga ay nagtungo siya sa ospital para magpa-check up sa OB. Irish, sino kasama mong nagpunta rito?
Tanong ng daddy ni Hans nang magkasalubong sila sa lobby ng ospital. Doon din nakaratay ang asawa nitong si Martina. Ako lang po, daddy. Turan niya, katatapos lang ng check-up niya sa OB. Akala ko ba dumating na si Hans? Nagulat siya dahil hindi na Hero ang tawag nito kay Hans. Mamayang gabi pa raw pa ang dating niya. Paalis pa lang ang eroplanong sinasakyan niya nang tumawag sa akin kaninang madaling araw. Sige. Hintayin na lang natin siya. Sabay na silang naglakad patungo sa ward ni Martina. Daddy, sinabi na po ba sa inyo ni Hans ang totoo? Hindi na timping saad niya. Tungkol sa pagpapanggap niya? Opo. Oo, nung bago siya pumuntang Australia. Kaso hindi ko pa pwedeng sabihin to sa asawa ko dahil tiyak na uusisa siya at mag-aalala kay Hero. Pero nakaka-recover na raw po si Hero. Ginagamot na rin ang amnesia niya. Umalon ang dibdib ng Ginoo. Inaalala ko rin ang kalagayan ni Hero. Guilty ako kasi hindi ko masawi ang asawa ko sa desisyon niya. Nagpaalam sa akin noon si Hero at sabi pupunta sa Australia. Hindi naman sinabi ang pakay. Pero ramdam ko na dahilan lang niya yun para makaiwas sa stress. Naiintindihan ko po kayo at ang asawa niyo. Pero sana sa pagkakataong to ay suportahan niyo ang desisyon ng mga anak niyo. Alam ko na ang dahilan kung bakit iniwan kayo ni Hans noon. Muling bumuntong hininga ang Ginoo. Wala rin kasi akong choice kasi malaking utang na loob ko sa asawa ko at sa pamilya niya. Isinalba nila kami sa malaking utang. Kaya lahat ng gusto ng asawa ko ay sinusunod ko kahit minsan ay labag na sa loob ko. Mahal ko rin si Martina kaya pilit ko siyang iniintindi. Pero ngayong may malala siyang sakit, kahit papaano ay narealize niya ang mga maling desisyon niya noon. Ang bait niyo pong asawa. Sana nga po'y maging maayos ng relasyon ninyo sa mga anak niyo, lalo na kay Hans. Yan din ang gusto ko, Irish. Masaya ako dahil bumalik si Hans. At salamat sa'yo dahil kung wala ka, ay baka hindi maitama ang maling desisyon ng asawa ko. At makaapekto pa rin yun sa mga anak namin. Napangiti siya. Nagpapasalamat din po ako kasi nakilala ko si Hans. Sobrang bait niya sa akin at maasikaso. Kahit busy siya ay naglalaan siya ng oras sa akin. Oo nga pala, naikwento sa akin ni Hans kung paano kayo nagkakilala. Ang problema, paano si Hero? Hindi mo na ba siya mahal, Iha? Ilang sandali siyang natameme at pinanindigan ang nararamdaman kay Hans. Napamahal na po ako kay Hans. Hindi ko rin inasahan na mabilis akong makakapagbubuon sa tulong ni Hans. Lahat ng pasakit na dinanas ko ay pinawi niya. At tanggap ko na hindi na kami pwede ni Hero. Sabi niya pagkuwan. Kung sa bagay, nasaktan ka ni Hero at hindi kita masisisi kung mabaling ang pagmamahal mo kay Hans. Komento nito. Hindi po ba kayo galit na ang mga anak niyo ay isang babae ang minahal? Bakit naman ako magagalit? Hindi niyo naman sinadya ni Hans sa mga nangyari. Saka break na kayo ni Hero noon at may karapatan ka magpatuloy. Nagkataon lang nakakambal ni Hero ang kasalukuyan mo. Nauunawaan ko kayo. Salamat po. Pagdating nila sa ward ni Martina ay tulog pa ang ginang. Nagpaalam na lamang siya sa Ginoo at umuwi na. Kinagabihan ay mag-isang naghahaponan si Irish nang dumating si Hans. Nagulat pa siya nang may humalik sa kanyang pisngi. How are you, honey? Nakangiting tanong nito. Heto, sobrang miss ka na. Anya. Umupo sa katabi niyang silya si Hans at inilapag sa lamesa ang dala nitong isang box na iba't ibang uri ng berries. Request kasi niya yon. Narito na ang berries mo, kompleto na. Sabi nito at binuksan ng kahon. Wow, thank you, hon. Napayakap siya sa binata at pinupog ito ng halik sa muka. Kahapon pa ako naglilibot sa supermarket kakahanap ng berries na sariwa. Strawberry lang ang nabili ko. Anya. 3 box tong dala ko. Naipasok na ng katulong sa ref ang 2. Gusto mo namang kumain ito ngayon? Oo naman. Sige, wait lang. Mahugasan ko muna mga prutas. Tumayo na ito at dinala sa kusina ang berries. Huminto pa siya sa pagsubo ng pagkain at hinintay na makabalik si Hans. Natagalan pa ang binata kaya tinawag niya. I'm coming, honey. Sigaw nito. Maya-maya ay tumatakbo na itong lumapit sa kanya. Dala ang plato na puno ng sari-saring berries. Kaagad niya yung pinapak nang makalapag sa mesa. Kumain ka na rin, honey, sabi niya. Muling umupo sa tabi niya ang binata at kumuha ng pagkain. Gutom na rin ako. Dumaan pa ako sa ospital kanina kaso tulog si Mommy. Anito, mas madalas nga siyang natutulog kaya hindi maiwan ng daddy mo. Nag-aalala siya na baka hindi na raw magising ang mommy mo. Kinakabahan nga rin ako kaya once nagising si Mommy, magtatapat na ako sa kanya. Kamusta naman si Hero? Pagkuhan ay usisa niya.
Nakalabas na siya ng ospital pero tuloy ang physical therapy niya. Unti-unti na rin bumabalik ang alaala niya pero magulo pa rin kausap. Kaya hindi ko pa rin nasabi sa kanya ang tungkol sa atin. Sana nga tuluyan na siyang gumaling. Tahimik na si Hans habang kumakain. Na-distract lang ito nang ilapit niya ang isang blueberry sa bibig nito. Isubo mo muna to, Anya. Mamaya na ako kakain yan, sabi nito. Isa lang, kainin mo na to. Pilit niya. Kakainin ko lang yan kung isusubo mo sa akin gamit ang bibig. Pilyong hamon nito. Napapangiting pinagbigyan naman niya to. Inipit niya sa mga labi ang blueberry at inilapit sa bibig ng binata. Kinagat naman nito ang prutas at kinain. Pero biglang pinaghinang ang kanilang mga labi. Mas masarap ang lips mo, honey. Bulong nito. Humagikik siya. Muli itong sinubuan ng prutas pero tinidor na ang gamit. Pilyo ka rin eh, no? Angil niya. Gusto mo naman na ganito, di ba? Oo, kasi ang sweet mo. Namiss kita kaagad nung kakaalis mo pa lang. Kung namiss mo ako, sa kwarto mo ako matutulog mamaya. Pwede? Siniko niya ito sa braso. Oo na, para may aalalay sa akin kung magigising ako sa madaling araw para umihi. Kahit naman nakabukod ang kwarto ko, tinatawagan mo ako para puntahan ka at samahan sa banyo. Natawa siya nang mapagtanto na sobrang demanding na siya minsan sa binata. Kasi natatakot ako. Anya. Kaya nga dapat magkasama na tayo sa kwarto. Wala naman dito ang parents mo, walang sisita sa atin. Sige na nga, kain ka muna ng marami. Okay. Itinuloy naman ito ang pagsubo ng pagkain. Isang linggo pang lumipas bago na kompleto ni Irish ang papeles niya para sa kasal. Dahil hindi makabiyahe sa Pangasinan ang mommy ni Hans, uunahin na lang nilang maikasal sa West. Baka pwede lang makapunta rito ang parents mo, Han. Sabi ni Hans. Magkatawang sila nitong nagluluto para sa hapunan dahil uuwi ang mommy nito. Tinawagan ko na sila at pupunta sila pero hindi magtatagal. Mas gusto pa rin nila na maikasal tayo sa Pangasinan kasi may tradisyon silang sinusunod. Sabi niya, naghihimay siya ng dahon ng malunggay para sa tinolang manok. Sige, pero dapat narito rin sila sa kasal natin. Okay lang naman kay mami na sa West muna ang kasal kasi mas matagal nga naman ang preparasyon kung church wedding. Pero sabi ng daddy mo bukas ng gabing engagement party kasi yun ang gusto ng mami mo. Pumayag na ako sa gusto ni mami, pero dito lang sa bahay ang party. Bukas ko na rin ipagtatapat sa kanya ang totoo na ako si Hans para mas kalmado siya at masaya. Kahit sana wala ng engagement, Hans. Isang linggo na lang naman kasal na natin. Hindi mo ba ako bibigyan ng chance na makapag-propose ng maayos? Humarap siya sa binata na tila nagmamakaawa ang itsura nito. Magpo-propose ka pa ba? Yung paglagay mo ng baby sa bahay bata ko, isang malakasang proposal na. At wala akong dahilan para tumanggi. Natawa rin ito at niyapos siya sa baywang. Oo nga pala, mas malakas ang impluwensya ng baby natin kaysa karaniwang proposal. Pero gusto ko pa rin mabigyan ka ng magandang engagement party, Irish. Ikaw ang bahala, basta walang magiging problema. Sure. Sinaglitan pa nito ng halik ang kanyang mga labi bago binalikan ng niluluto. Kinabukasan ng gabi ay dumagsa ang mga bisita sa bahay ni Hans. Sa malawak na indoor garden ginanap ang engagement party. Pagkatapos ng seremonya ay nasorpresa si Irish sa talumpati ni Hans. Ikinwento niya kung paano siya nito nagustuhan. Tonight, I would like to take this opportunity to reveal my secret. Sabi ng binata matapos ang pagpapahayag ng damdamin. Lumapit na si Irish sa binata at kumapit sa kanang braso nito. Nagtipon ang mga tao sa harapan nila at naroon din ang mommy ni Hans, pero nakaupo lang sa wheelchair. Anong sekreto yun, anak? Excited na tanong ni Martina. Magsasalita na sana si Hans nang may dumating na lalaki at sumigaw. Itigil mong kalokohang to, Hans. I'm the real hero. Sigaw ng lalaki. Nagimbal si Irish nang makita si Hero suot ang itim na suit. Malalaki ang hakbang nito na lumapit sa ina nitong nalilito. Wait, what's happening here? Balisang tanong ng ginang. Hans pretended to be me, Mom. Nung nalaman niya na naaksidente ako, dali-dali siyang umuwi. Siguro para palitan ako sa pwesto at maangkin lahat ng pag-aari ko. Ani Hero. Sumugod na si Hans sa kapatid. You're wrong, Hero. I'm here to save you from the arranged marriage you promised to Mom. Depensa agad nito. Talaga? Ano to? Isinalba mo ako para masolo lahat ng para sa akin? No, that's not my intention, Hero. What about Irish? Hindi ba inangkin mo na siya? At ngayon magpapakasal kayo. Sinamantala mo ang sitwasyon ko.
Nagpanik na si Martina kaya sinaway ni Larry ang mga anak. Lumapit na rin si Irish at inawat si Hero. Hero, huminahon ka. Mag-usap tayo ng maayos. Anya sa dating nobyo. Nabaling naman sa kanya ang atensyon ni Hero. I know I hurt your feelings before, Irish. Pero sobra naman tong iginunti mo. I told you I would find ways to escape from the marriage. Lumuluhan ang wika nito. Natigalgal siya nang maalala ang huling pag-uusap nila noon ni Hero. Dahil sa sama ng loob ay nabingi na siya, kaya hindi naintindihan lahat ng sinabi nito. Basta na lang siyang umalis. Sa sobrang sakit ng naramdaman ko noon, hindi ko na maalala ang ibang napag-usapan natin, Hero. Ang alam ko lang ay nasaktan ako. Sobrang na-depressed ako. Lumuluha ring pahayag niya. Naudlot ang usapan nila nang biglang nawala ng malay si Martina. Binuhat na ito ng magkapatid upang itakbo sa ospital. Hindi ka na sana sumama, Irish. Magpahinga ka muna. Sabi ni Hans nang lulan sila ng van. Ito ang nagmamaneho at sakay nila sa likuran ng parents nito. Nag-aalala ako sa mommy mo. Anya. Wrong timing ang dating ni Hero. Hindi man lang niya inisip ang kalagayan ni mommy. Alam mo bang darating siya, Hans? No, pero nabanggit ni Tito na nakarecover na sa amnesia si Hero. Hindi na humupa ang kanyang kaba. Pagdating sa ospital ay ipinasok nila sa ICU ang ina ni Hans. Tumambay lang sila sa labas. Sumunod din si Hero. Let's talk, Irish. Ani Hero. Napatitig siya kay Hans upang hingi ng abiso nito. Buntis si Irish, Hero. Please lang, ayusin mo makipag-usap sa kanya. Wika ni Hans. Tumalim ang titig ni Hero sa kapatid. Don't act like I'm the villain here, Hans. You didn't just steal my identity. You also replaced me from Irish life. Nanggagalaiting asik nito. Tama na, Hero. Mag-usap tayo pero wag dito. Apila naman ng dalaga. Sumunod sa kanya si Hero hanggang sa munting chapel ng ospital. Doon niya piniling pumunta upang hindi makapag-amok ang binata. Magkatabi silang umupo sa bench kaharap ng altar. Buntis ka pala. Ani Hero sa malamig na tinig. Oo, at si Hans ang ama. Lasing ako nung pumunta ako sa kondo mo at akala ko ikaw ang naroon. Si Hans pala. Huwag mo siyang sisihin ko na palitan kanya sa buhay ko, Hero. Una, malinaw na naghiwalay tayo at nasaktan ako. Kaya huwag mong asahan na ganoon pa rin ako sa dati. My mistake is not just a mistake. Maybe it's the only way to guide me to the right path. Kumpisal niya. Bahagyang napayo ko ang binata. I admit it's my fault. Magulo ang isip ko noon kaya padalos-dalos ako magpasya. Pero hindi lalala ng ganito ang sitwasyon kung hindi pala desisyon si Hans. Anito. Bakit ka pa nagpunta noon sa Australia? Usig niya. Dahil gusto kong makausap si Hans. Makikiusap sana ako sa kanya na umuwi na siya at akuin na lang ang arranged marriage. Kasi para lang naman yun sa business. Pero hindi ko naisip ipagamit sa kanya ang identity ko. Ang plano ko kasi ay once na papayag ko si Hans, babalikan ka agad kita. Kaso nadisgrasya ako, nagka-amnesia pa. Hindi mo man lang ba inisip ang sitwasyon ko, ha Irish? Alam mong mahal kita at gumawa naman ako ng paraan para maipaglaban ka. Hindi ko lang nasabi kaagad sa iyo ang plano ko kasi ayaw mo nang sagutin ang tawag ko. Habang nakikinig sa sentimiento ni Hero, ay wari binubusa naman ang puso ni Irish sa kirot. Walang tigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. Napagtanto niya na mahal pa rin talaga siya ni Hero. Sorry, hindi ko na mababago ang nangyayari, Hero. Humihikbing wika niya. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Mugto ang mga matang tinitigan niya sa mga mata ang binata. Sorry, mas mahal ko na si Hans. Nakamove on na ako sa ating dalawa. Dumating siya nung panahon wala ka. Walang ligoy niyang pagtatapat. Nakayokong humagulgol ang binata. Hindi na nakapagsalita. Nagpuyos naman ang kanyang damdamin ngunit kailangan niyang manindigan. Napatayo siya nang tumunog ang cellphone na kanyang hawak. Tumatawag si Hans. Maiwan na kita. Paalam niya sa kausap saka lumabas. Binalikan niya si Hans sa labas ng ICU. Are you okay? Balisang tanong nito, kaagad siyang inakbayan. Tumango siya ngunit hinahapo. Uwi na muna tayo. Nanghihina niyang sabi. Okay, magpapaalam lang ako kay Daddy. Sumaglit ito sa loob ng ICU. Nang makabalik si Hans ay kaagad silang umalis. 3 araw hindi lumabas ng kwarto si Irish dahil napapadalas ang kanyang pagkahilo. Hinahatiran lang siya ng katulong ng pagkain. Palagi ring umaalis si Hans at gabi na kung umuwi. Nang bumuti ang kanyang pakiramdam ay lumabas siya ng kwarto.
Saktong dumating si Hans. Okay ka na ba, honey? Nag-aalalang tanong ng binata. Dagli siya nitong nilapitan at inalalayan sa paglalakad. Bumubuti na ang pakiramdam ko. Ang mami mo, kamusta na siya? Anya, nagtanong na rin. She's in the ward now. Puntahan natin siya mamaya kung kaya mong bumiyahe. Kaya ko na. Si Hiro, hindi raw siya umuwi rito, sabi ng katulong. Sa kondo niya siya naglalagi pero bumibisita rin kay mommy. Nag-usap na ba kayo? Napabugan ng hangin ng binata. He's still avoiding me. Galit pa rin siya. Nauunawaan ko naman siya. Paano yan? Baka manggulo siya sa kasal natin. Baka pwedeng ma-reschedule ang kasal para maayos mo na ang problema. Nabanggit ko na rin yun kay mommy pero hindi siya pumayag. Gusto niyang makita muna tayong ikinakasal bago siya mawala. She's on the verge of her death now. Lalong humina ang mga organ niya kaya sabi ng doktor maghanda na tayo. Ginupo naman siya ng mabigat na emosyon. Hindi ba nagalit ang mami mo sa'yo? No, natawa pa siya. Mabuti naman. Si Hiro na lang ang problema. Nasasaktan din ako para sa kanya pero ito ang binigay sa ating kapalaran. Hindi ko rin nakalain na ganoon kabilis mawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Sana matanggap na rin niya na hindi kami para sa isa't isa. Don't worry about Hiro. I can handle him. Giniya na siya nito papasok ng kusina. Ginutom na siya at nagpagawa siya ng tuna at egg sandwich kay Hans. Sinabayan din siya nitong kumain. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Hans na nasa lamesa. Dagli nito yung dinampot at sinagot. Yes, Dad? Anito sa caller. Napabalikwas ito ng tayo at nataranta. Let's go to the hospital, Irish. Bulalas nito. Napainom siya ng tubig bago tumayo. Kaagad siyang sumunod sa binata at lumulan sa kotse nito. Anong nangyari? Kabadong tanong niya nang makaupo sa tabi ni Hans na nagmamaneho. Sini-CPR na si Mommy. Batid nito. Pinaharurot na nito ang sasakyan. Ayaw na humupa ng kaba ni Irish, lalo nang makarating sila sa ospital. Naroon na rin si Hiro pagpasok nila sa ward. Napako ang mga paa niya sa sahig nang masaksihan ang tuluyang pagpanaw ni Martina. Bumulahaw ang iyak ng magkapatid, maging ng daddy ng mga ito. Nilapitan na niya si Hans at niyakap. Hinila siya nito palabas. She said she will wait until I get married. Humahagulgol na sabi ni Hans. Napasandal ito sa dingding. Let her rest, Hans. At least nakita niya kayo ni Hiro na magkasama na ulit. Anya. Nayakap siya nito ng mahigpit at umiyak sa kanyang balikat. Dahil sa biglaang pagpanaw ni Martina ay pinareschedule ni na Irish ang kasal. At sa Pangasinan na ito gaganapin. Hinintay muna nilang mailibing ang ina ni Hans. Samantala, nagkasundo rin ang kambal pagkatapos ng libing. Kasalo nila ito sa hapunan sa family house ng mga ito. Ikaw na ang bahala sa business ni Mommy Hiro. Tulungan mo si Daddy. Sabi ni Hans. What about you? Hindi ka man lang ba makikinabang sa negosyo? Ani Hiro. Okay na ako sa kumpanya ko sa Australia. Gusto ko ring matutukan ng pamilya ko. Sinipat ni Hiro si Irish. Sorry, hindi na ako makakadalo sa kasal nyo. Marami akong aasikasuhin sa kumpanya. Anito. Natitigan naman ni Irish ang dating nobyo at ngumiti. Okay lang, Hiro. Ang mahalaga ay makapag-move on tayong lahat. Sabi niya. Hindi pa rin ako makamove on, pero sisikapin ko. Ang gusto ko na lang ngayon ay maging masaya ka, Irish. May tiwala naman ako kay Hans na hindi ka niya pababayaan. Sinabi ni Mommy na kailangan ko kayong suportahan. And you promised her not to ruin your wedding. Salamat, Hiro. We're still friends and family. Tipid na ngumiti ang binata. Alam niya na masakit pa rin dito ang nangyayari. Kaya nauunawaan nila na hindi ito dadalo sa kasal nila. Darating ang araw na maghihilom din ito at makakatagpo ng babaeng para rito. 2 linggo ang lumipas ay natuloy din ang kasal ni na Irish at Hans sa Pangasinan. Ang daddy lang nito ang dumalo. Kompleto naman ang pamilya ni Irish. Mabuhay ang bagong kasal! Panabay na bati ng parents ni Irish matapos magsaboy ng puting talulot ng rosa sa kanila. Palabas na sila ng simbahan. Salamat ma, pa. Sabi niya at humalik sa pisngi ng mga magulang. Diretso na tayo sa resort, nakahanda ng mga pagkain. Paanyaya ni Perla. Lumulan naman sila sa bridal car at lumisan. Nakasunod lang ang mga bisita at kamag-anak nila. Pagdating sa beachfront venue ng kasal ay dumagsana ang mga bisita. Gutom na ako. Reklamo ni Irish nang makaupo sa harap ng couple's table, katabi ng 5-layer wedding cake.
Hindi pa tayo pwedeng kumain. May pasayaw pa raw ang mga ninong at ninang. Sabi ng kanyang asawa, talagang hindi pa umupo. Ano ba yan? Baka himatayin ako kung sasayaw pa. Baka pwedeng isabit na lang nila ang pera habang kumakain tayo. Gutom na si baby. Natawa si Hans. Sige, kakausapin ko si Mama para masabihan niya organizer. Nilapitan naman ito ang kanyang ina. Maya-maya ay nabago ang sistema. Nasunod ang gusto ni Irish na hindi na sila sasayaw. Naiintindihan naman siya ng mga bisita dahil buntis siya. Habang kumakain ay kani-kanyang lapit ang mga ninong at ninang upang magsabit ng pera sa kanilang damit. Ang mga bisita at pamilya na lamang nila ang sumayaw. Hinay-hinay lang sa pagsubo ng pagkain, honey. Baka mabulunan ka. Sita ni Hans sa asawa. Pandesal at gatas lang ang almusal ko kanina. Ang tagal pa nagsimula ng misa kaya nanginginig na ako sa gutom. Alam mo naman, 2 kaming kumakain. Anya. Oo nga, pero para hindi ka mabigla sa pagkain, hayaan mo kung subuan ka. Pinagbigyan naman niya ang mister, pero bago siya subuan ng pagkain ay hinahalikan muna siya nito sa mga labi. Gustong-gusto naman niya yon. I can't wait to see our first baby, honey. Sabi nito matapos siyang subuan ng cake. Ako rin, honey. Ang saya siguro na may baby, no? Anya, sinubuan din niya to ng cake. Oo, masaya na mahirap, pero kakayanin natin. Pwede pa tayong bumuo ng mas maraming anak. Gano'n naman karami. Natatawang saan niya. Yung kaya mo lang naman. Pupunuin ko naman ng pagmamahal ang bawat anak natin. At doble syempre sa'yo. I want to show how much I love you, Irish. Naipakita mo na sa akin ang pagmamahal na yon, Hans. At dahil doon ay minahal din kita. I love you so much, honey. Pinisil niya ang pisngi ng asawa. Thank you, honey. Hinalikan naman siya nito sa mga labi na kaagad niyang tinugon. Sa 5 buwang pagbubuntis ni Irish ay nagbakasyon sila ni Hans sa Australia. At dahil nalibang sa lugar, doon na siya inabutan ng panganganak. Pero nang maisilang ang panganay nilang babae ay nagpasya silang manatili sa Pilipinas. Padalaw-dalaw na lang si Hans sa kumpanya nito sa Australia at naroon naman ang tiyuhin nito. Samantalang nakamove on na rin si Hero. May nakilala na ring babaeng nagpaibig dito. Masaya na ang buong pamilya lalo't nagkakasundo. Minsan, ang akala nating pagkakamali, siya pa pala ang magdadala sa atin sa tamang tao. They didn't plan it. They didn't mean for it to happen. Pero nangyari, and it changed everything. Hindi lahat ng mali ay kailangan pagsisihan. This wasn't part of the plan. But it became the love she never imagined she needed. Some beautiful things begin as accidents, and love, sometimes, is the most beautiful mistake of all. Love doesn't always arrive in perfect timing, but sometimes it's the imperfect beginnings that leads us to the truest kind. This is the love I never planned. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.